Hindi ka ba nahihiya? Sa tanda mong yan, nag-aaral ka pa rin? Bakit hindi ka nalang magtrabaho para sa mga anak mo? Ilan lamang yan sa mga sinasabi daw ng ibang tao sa mga ALS learners natin, ano? At alam ko minsan narinig mo na rin yan, galing pa mismo sa kapitbahay mo, sa kamag-anak mo. At ang pinakamasakit minsan, galing pa sa sarili nating isip, ano? Tinatanong mo sa sarili mo, ba't pa ako mag-aaral pa? Tanda-tanda ako na. Tapos tatanungin mo rin, bakit ko nga ba ginagawa ito? Gusto ko lang basagin yung stigma na yan, ano? Sa video na ito, pag-usapan natin kung bakit ang pagiging adult learner ay hindi isang kakulangan. Kung hindi ito isang dakilang sakripisyo. Maraming tao tinitingnan ng gaps sa resume o yung education natin bilang buta. Sabihin nila, sayang yung taon na nawala. Pero, alam mo ba kung ano yung totoo? Yung mga taon na wala ka sa school, hindi yun nawala. Doon ka natuto ng University of Life. Doon ka natuto kung paano mag-budget ng kakarampot na kita, paano mag-alaga ng pamilya, paano bumangon matapos madapa. Ang diploma kasi madaling makuha yan, lalo na kung may oras at pera ka. Pero yung character mo at saka yung resilience mo, yung pagiging matatag mo, hindi yan nakukuha sa loob ng textbook. Kaya huwag mong ikahiya yung mga taon na hindi ka nag-aral. Parte yun ng iyong training ground para mas maging matatag na tao ngayon. Alam mo ba kung gaano kahirap umupo sa loob ng classroom, ano? Sa loob ng 10 taon, 20 years, ilang taon ka ba nag-aral? 20 years? Alam naman natin na mahirap mag-aral ng ganun katagal, ano? Ilang taon ba tayo nag-aaral? 16 years? Hindi lang ito tungkol sa pagsagot ng math problem. Tungkol din ito sa paglunok ng pride. Tungkol din ito sa pag-amin na kailangan mo pang matuto. Mas madali magpanggap na okay ka na kahit di ka nakatapos. Pero ang harapin ng katotohanan at bumalik sa basic, iyan ang totoong definition ng matapang. Ang mga taong nag-aaral sa ALS o kahit anong adult education program, sila yung mga taong hindi kontento sa pwede na. Sila yung mga taong naniniwalang may ibubuga pa sila. Kaya ikaw kung magulang ka na tapos hindi ka pa nakatapos ng elementary or na high school tapos ALS learner ka pa, isipin mo to. Kapag nakikita ka ng mga anak mo na nag-aaral sa gabi, yung kahit pagod ka na, sa tingin mo, ano kaya ang mensaheng ibinibigay nito sa iyong mga anak? Itunuturo mo sa kanila na ang edukasyon ay mahalaga, na ang pag-unlad ay walang pinipiling edad, na ang pagkabigo noon ay hindi katapusan ng mundo. Higit pa sa diploma, ang example na binibigay mo, ang pinakamagandang legacy maiiwan mo sa kanila. Hindi mo lang ito ginagawa para sa promotion or para sa sahod. Ginagawa mo ito para ipakita sa sarili mo at sa buong mundo na ang pangarap ay hindi napapanis. Kaya sa susunod na may magtanong sa'yo o sa susunod na tingnan mo ang sarili mo sa salamin, huwag mong sasabihin na ALS learner lang ako o adult learner lang ako. Hindi lang naman sa ALS itong sinasabi ko. Pwede naman graduate ka ng high school o yung parent ka na, matanda ka na, pero nagka-college ka pa. Yung mga ganun. Adult learner din naman yan. Sabihin mo lang, nag-aaral ako. Tinatapos ko ang nasimulan ko. Binubuo ko ang bukas ko. Dahil sa mundong ito na puno ng taong sumuko na, ikaw, ikaw na nanonood nito, isa kang bayani sa sarili mong kwento. Maraming salamat sa panonood mo. Kung naramdaman mo ang video na ito, edi, huwag mo kalimutang mag-like. Comment ka rin sa baba. Share ka ng mga experiences mo bilang adult learner, Hindi lang naman adult learner na sa ALS, sabi ko nga kanina, may mga adult learner din tayo na nagka-college, yung inuna mo nang patapusin yung mga anak bago ituloy yung kanyang naputol na pag-aaral. Para sa yung adult learner na nag-aaral pa rin, ituloy mo lang yan, At balitaan mo ako sa comment section. So maraming salamat sa panonood at see you sa next video.